Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 5, talata 12 hanggang 16. Sa ebanghelyong ito, makikita natin na si Jesus ay nasa isang bayan at nakita siya ng isang lalaking ketongin. Nagpatira pa ito at nakiusap, "Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis." Sa panahon ni Jesucristo, ang mga may ketong ay hindi maaaring makihalubilo sa mga tao. Kaya kadalasan sila ay inilalabas sa bayan. Nandoon sila sa mga tigang na lugar, sa disyerto, at hindi sila maaaring lumapit sa ibang tao. Ayon nga sa aklat ng Leviticus, kailangan nilang magdala ng maliliit na kampana bilang pagbibigay babala na sila ay marumi at maaring makahawa. Kaya nga ang mga tao ay may distansya sa kanila. Ngunit sa ebanghelyong ito, ang may ketong ay lumapit kay Jesus. Ang ibig sabihin ay hindi niya sinunod ang sinasabi sa kasulatan, sapagkat siya ay nagmamakaawa, nais niyang gumaling at nais niyang maging malinis. At kung itutuloy natin ang ebanghelyong ito, sinabi rito na hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Nais kong gumaling ka at luminis." At noon di nawala ang kanyang ketong. At makikita rin natin na si Jesus ay hindi rin sumunod sa sinasabi ng kautusan, sapagkat hindi niya pinanatili ang distansya sa may sakit. Wala nga siyang takot na ito ay hinawakan. Hindi natakot si Jesucristo na ang sakit ay mapunta sa kanya. Hindi natakot si Jesucristo na ang karumihan ay mapunta sa kanya. Ang nakikita niya ay isang taong nangangailangan ng kanyang pagliligtas. At sinabi ni Jesucristo na huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos mag-alay ka ng handog ayon sa iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na ikaw nga'y magaling na. At totoo, ayon sa kautusan, ang magdideklara lamang na magaling na ang isang tao sa ketong ay ang mga pari. Kaya nga ito ang iniutos ni Jesus. Bagamat sinabi ni Jesucristo na huwag ipagsasabi ang nangyari, ang nangyari ay kumalat ang balita sa ginawa ni Jesucristo sa may ketong. Kaya dumagsa ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at magpagaling din sa kanilang mga may sakit. Ngunit si Jesus naman ay pumunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. At makikita natin dito sa huling talata ang isang napakagandang mensahe. Si Jesucristo na ang napunta sa ilang, sa labas ng lungsod. Hindi siya pumasok sa lungsod, katulad ng mga may ketong na nasa ilang. Ang ibig sabihin, kinuha ni Jesucristo ang lugar ng may ketong, ang kalagayan at sitwasyon ng taong may sakit. Ang ketong, upang ating maunawaan, ay simbolo rin ng kasalanan. Sa lumang tipan, halimbawa, kapag binasa natin sa aklat ng Bilang, Kabanata 12, naroon si Miriam, ang kapatid na babae ni Moises, at si Aaron. At lihim nilang pinag-uusapan si Moises sapagkat hindi nila nagustuhan ang kinuha niyang asawa. Bilang parusa sa lihim na kasalanan ay binigyan ng ketong ng Diyos si Miriam. Nagmakaawa lamang si Moises, kaya napagaling ang kanyang kapatid. Sa ikalawang aklat ng Kronika,
Kabanata 26, naroon din ang isang hari na si Uzzias. Lihim siyang pumasok sa templo at kinuha niya ang tungkulin ng mga pari. Nag-insensyo siya sa loob ng santuaryo. Kaya binigyan din siya ng ketong ng Diyos at lumabas siya sa santuaryo na may ketong. Kapag babasahin din natin sa ikalawang aklat ng mga hari sa Kabanata 5, naroon si Gehazi, ang alipin ni Propeta Eliseo. Lihim niyang hiningi ang kayamanan na iniaalay ni Naaman kay Eliseo na hindi naman tinanggap ng propeta. At lihim na inangkin iyon ni Gehazi. Sinundan niya si Naaman at sinabi, kukunin niya ang kayamanan, ginto, pilak at mga handog. Kaya pagbalik niya kay Eliseo, siya ay may ketong na rin. Sa mga talatang ito, sa mga kasaysayang ito sa Lumang Tipan, maaari nating sabihin na ang ketong ay lihim na kasalanan na lumalabas sa pamamagitan ng sakit na ito. Si Miriam at si Aaron ay lihim na hinuhusgahan si Moises. Si Uzzias ay lihim na kinuha ang tungkulin ng pari. Si Gehazi ay lihim na inangkin ang mga handog para kay Propeta Eliseo. Kaya nga sasabihin natin, ang ketong, tanda ng kasalanan, ay nagwawasak. Sapagkat ang taong may ketong ay nawawasak ang katawan, nawawasak ang muka, at nawawasak ang buhay. At ito ang kalagayan ng taong may ketong. Ngunit maaari rin nating sabihin, ito rin ang kalagayan ng taong nasa kasalanan. Hindi niya man alam, hindi niya man napapansin, nawawasak na siya. At kung makita natin ang ating sarili sa ganitong kalagayan, marumi, wasak, may sakit. Katulad ng taong may ketong sa ebanghelyong ito. Nawa ay magkaroon tayo ng lakas na loob na lumapit at sabihin ang mga salitang binanggit niya kay Jesucristo bilang panalangin. Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong pagalingin at ako'y inyong linisin. At dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos, katulad ng sinabi sa ebanghelyong ito, kinuha ni Jesucristo, hinawakan ang kalagayan ng taong ito. Kahit pa nga yung lugar niya sa ilang na hindi makahalubilo sa ibang tao, ay kinuha ni Jesucristo, doon na natili ang Panginoon. Ngayon, isang magandang mensahe kung ating pagninilayan ng mas malalim, nung ipako si Jesucristo sa krus sa Golgota, ang Golgota ay nasa labas ng lungsod. Katulad ng lugar ng mga ketongin na nasa labas ng lungsod. At makikita natin si Jesucristo sa krus, katulad ng may ketong, wasak ang laman, marumi dahil sa mga sugat, dahil sa hirap na kanyang dinanas. Ngunit kung ating iisipin, si Jesucristo ay pumunta sa krus sa labas ng lungsod para kunin ang kalagayan ng tao. Ang taong nasa kasalanan ay nasa labas ng biyaya, ng grasya, ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit para makabalik ang tao sa biyaya, grasya at pag-ibig ng Diyos, kailangang kunin ni Jesucristo ang lugar ng tao na nasa kasalanan. Kaya siya ay ipinako sa krus. At napakagandang balita para sa ating lahat. May pagkakataon tayong bumalik sa piling ng Diyos sapagkat nais tayong palayain ni Jesucristo sa labas ng lungsod. Ang ibig sabihin, sa isang lugar na malayo sa Diyos, sa lugar ng kasalanan. At doon tayo ay kanyang pinuntahan, doon tayo ay kanyang nilinis, doon tayo ay kanyang pinagaling, at doon tayo ay kanyang iniligtas upang makapasok tayo muli sa ating ugnayan sa ating Diyos Ama na nasa kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.